Mula 1986 hanggang 1988, si Kim Sun-ja ang unang babaeng serial killer sa bansang South Korea na pinatay ang kanyang mga biktima nang hindi sila hinawakan. Kahit na siya ay kinasuhan at sinintensyahan ng parusang kamatayan, ay hindi siya ang huling babaeng serial killer sa bansa na pumatay ng mga biktima sa ganoong paraan. Dahil isang babaeng nagngangalang No ang nakatira sa Uijeongbu, Gyeonggi, South Korea, ang pinaghihinalaang lumason sa 5 tao sa loob lamang ng ilang taon, na ikinamatay ng 3 sa kanila. Nakaligtas ang kanyang anak na babae at unang biyanan, ngunit 2 asawa at huling biyanan ang namatay. Bagamat ang anak ni Mrs. No ay nakaligtas sa 3 magkakahiwalay na insidente ng pagkalason, si No ay nakatanggap pa rin ng pera mula sa life insurance ng kanyang anak na nagkakahalaga ng $6,300 na mula sa mga sakit na nakuha ng bata sa panglalason. Si No ay inimbitahan ng kapulisan para sa ilang katanungan noong March 4, 2015 dahil sa kahinahinalang pagkamatay ng kanyang mga asawa at biyanan. Isang ginang na kilalang sa apelyidong Mrs. No, 46 na taong gulang, na nakatira sa Pocheon, Gyeonggi-do, ay isang ordinaryong may bahay. Noong December ng 1991 ay pinakasalan niya si Mr. Kim, 45 taong gulang, at isang negosyante. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng negosyo ng asawa ni No, sila ay namuhay na masagana at nasabing si Mr. Kim ay sunod-sunuran kay Mrs. No. Ngunit ang marangyang buhay na tinatamasa ng pamilya ay saglit lamang, dahil habang bumababa palugi ang negosyo ng kanyang asawa, ay nagsimulang masira ang relasyon nilang dalawa. Si Mrs. No ay hindi nasisiyahan sa mahinang kinikita ng asawa dahil hindi na niya masustentuhan ang kanyang walang kwentang luho. Dahil doon ay na-stress na siya ng sobra. Ang negosyo ng kanyang asawa ay unti-unti nang lumulubog. Nang maglaon ang kanilang ari-arian ay nanganganib ng marimata dahil sa kanyang mga utang. Ang kanyang asawa na si Mr. Kim ay nagpasya ng isang peking diborsyo upang protektahan ang kanyang ari-arian. Ang real estate sa Sinbyokmyeon, Pocheon ay inilipat kay Mrs. No sa ngalan ng pagsusustento dahil nasa kanya ang 2 anak nila. Pagkatapos noon, ang kanilang real estate ay napagkasundoan nilang ibenta at ang 350 milyong won ay ibibigay sa kanyang biyanang babae na si Chai Moo-gae, 71 taong gulang, bilang parte nito. Pumayag sa kasunduan si Mrs. No, ngunit hindi niya tinupad ang pangako pagkatapos gawin ang pagbebenta. Iginiit ni Mr. Kim na kanyang dating asawa na bigyan siya ng pera bilang parte niya sa napagbentahang real estate. Ngunit sa simula pa lang ay wala talagang balak si No na ibigay ang parte nito. Nagpagawa pa nga ng peking dokumento si Mrs. No para sabihin na may utang sa kanya ang kanyang biyanan. Nagpapeke din siya ng kasulatan na sinasabing ang kanyang biyanan ay inireregalo ang parte nito na real estate sa kanyang mga anak na babae at anak na lalaki na si Mr. Kim sa pagitan nila ni Mrs. No bilang mag-asawa. Ngunit nagpatuloy si Mr. Kim sa paghingi ng pera at sinasabing ang lahat ng ito ay peke. At sa huli ay binalak ni Mrs. No na patayin ang kanyang asawa at biyanan. Noong May 2, 2011 ay binisita ni No ang kanyang dating asawa na si Mr. Kim. Sinabi niya na binilihan niya ito ng maiinom at inilagay niya ang inumin sa refrigerator. Ito ay hindi isang ordinaryong inumin. Hinalo ni Mrs. No ang herbicide na Gramoxone, isang lubhang nakakalason na pesticide. Napakatapang nito. At kumuha siya ng inumin na may parehong kulay para hindi mahalata. Ang Gramoxone ay madalas na ginagamit para sa mga pagpapakamatay na mabibili lang sa lahat ng tindahan. Ngunit noong 2012 ay inalis na ito sa merkado. Makalipas ang ilang araw ay hindi sinasadyang naglabas ng inumin sa refrigerator ang biyanan niyang si Chai at ininom niya ito. Sinabi niyang nakakadiri ang lasa nito kaya hindi niya nilunok, bagkus ay niluwa niya. Pero hindi siya nagtaka. Gayunpaman ay hindi nakaligtas sa bitag ni Mrs. No ang dating asawa na si Mr. Kim. Noong madaling araw ng May 9, 2011 ay bitin si Mr. Kim sa alak na ininom niya noong nakarang gabi. Binuksan niya ang refrigerator at nakita na may inumin at ininom niya yon. Hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng pananakit sa tiyan at isinugod sa ospital, kung saan kalaunan ay namatay.
Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay pneumonia. Ang kapulisan ay nagsagawa ng investigasyon. Isang 500 ml na inuming naglalaman ng pesticide ang natagpuan sa silid noong panahong yon. Sinabi ng mga miyembro ng pamilya na si Mr. Kim ay sobrang na-stress dahil sa pagbagsak ng kanyang negosyo. Sa katunayan ay gumamit si Mr. Kim ng 70 million won galing sa utang para pondohan ang kanyang negosyo. Ngunit nahihirapan siya dahil hindi na niya mabayaran ang utang. Sinira ng pulisya ang kaso bilang pagpapakamatay nang walang mga hinala ng foul play. Sa ngalan ng kanyang minor de edad na anak na babaeng 17 taong gulang, ay nakatanggap si No ng 450 million won mula sa life insurance policy ni Mr. Kim. Dahil ang bata ay minor de edad, hindi maiwasang kontrolin ni No ang pera. Ang mga taga-insurance ay hindi naghinala dahil ang mga policy ay matagal nang pinapatupad. Di nagtagal ang kanya namang bilang babae na si Ginang Chai ay namatay din sa ibang dahilan. Nakuha ni Mrs. No ang mga nalikom na pera sa pagbebenta ng real estate ng kanyang asawa. Napakadaling nagtagumpay ang unang pagpatay ni Mrs. No. Ang kanyang mga pagpatay ay hindi tumigil doon. Isang taon pagkatapos ng pagpatay sa kanyang unang asawa ay pinakasalan niya si Mr. Lee, 43 taong gulang na nakilala niya sa pamamagitan ng isang kaibigan noong 2012. Hindi naging madali ang proseso ng kanilang kasal dahil ang ina ni Mr. Lee na si Mrs. Hong na 79 na taong gulang ay mahigpit na tutol sa kanyang anak na bachelor na pakasalan ng isang diborsyadong babae na may 2 anak. Ngunit nang mabuntis si No ay hindi na niya napigilan ang kasal. Noong March 2012 ay ipinarehistro ng dalawa ang kanilang kasal at naging opisyal na mag-asawa. Noong katapusan ng November ng parehong taon, si No at ang kanyang asawa na si Mr. Lee ay lumipat upang manirahan kasama si Ginang Hong. Si Mrs. No ay may tinatagong sama ng loob sa kanyang biyenan na tutol sa kanya noong paman. Akala niya ay hindi siya pinapansin at ito ang nasa isip niya. Pagkaraan ng ilang buwan noong January 2013 ay inubutan ni Mrs. No ang biyanang si Ginang Hong na inuming Bacchus. Isa itong Korean energy drink at sinabi niyang ito ay mabuti para sa katawan ng kanyang biyanan kaya kailangang inumin niya to. Si Ginang Hong na uminom sa ibinigay na kanya ng kanyang manugang ay nagreklamo ng pananakit ng tiyan. Ngunit hindi agad kinontak ni Mrs. No ang ospital. Di nagtagal ay namatay si Ginang Hong sa acute pneumonia. Lingid sa kaalaman ni Ginang Hong, ang herbicide na Gramoxone ay hinalo sa Bacchus na ibinigay ni Mrs. No sa kanya. Tinanggap ito ng pamilya ni Mr. Lee bilang isang natural na kamatayan dahil sa kanyang edad. Nagtagumpay din si Mrs. No sa kanyang ikalawang pagpatay. Sinasabing ang kanyang ginawang krimen ay matagumpay. Ang pagpatay na ginawa sa unang beses ay nahumaling siyang gawin pa ito ng pangalawang beses o 3 nang hindi pinagdudahan si Mrs. No hanggang sa kanyang ikalawang pagpatay at lalo siyang nagtiwala sa sarili niya. Gumawa siya ng masinsinang plano para patayin maging ang kanyang kasalukuyang asawa. Sa pagkakataong ito ay hinaluan ni Mrs. No ng harina ang Gramoxone. Minasa ito at pinatuyo, saka giniling para maging pulbos. Noong April 2013 ay nagdagdag si Mrs. No ng pesticide na harina na kanyang ginawang pulbos bilang pampalasa habang gumagawa ng kimchi stew. Ang Gramoxone ay nailarawan sa pamamagitan ng mabahong amoy tulad ng isang nabubulok na isda at dark green na kulay. Pinili ni Mrs. No ang kimchi bilang pagkain na maaaring magtago ng amoy at kulay. Pinatay niya ng dahan-dahan ang asawa para maiwasan ang paghihinala sa kanya. Ang Gramoxone ay napakatapang na lason dahilan upang masunog ang esophagus kung agad itong makakain. Kung makakakain ka ng ilang beses na maliliit na piraso nito, ang iyong mga organs ay unti-unting masisira. At iyon ang nakitang paraan ni Mrs. No na hinahalo niya sa maliliit na bahagi ang Gramoxone na ilang beses sa pagkain ng asawa. Noong kalagitnaan ng August 2013 ay humigit kumulang 7 buwan pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang biyenan ay namatay ang kanyang asawang si Lee. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay pneumonia. Sa ngalan ng kanilang 1 taong gulang na anak ay nakatanggap si Mrs. No ng 530 million won para sa death insurance ng asawa. Muli may illegal na kontrol si Mrs. No sa pera. Iyon ang ika-4 na krimen ni Mrs. No at ito ang kanyang ikatlong matagumpay na pagpatay.
Si Mr. Lee ay namatay dahil sa isang malalang sakit habang ginagamot sa ospital, kaya't ang investigation agency ay hindi naabisuhan. Ang kanyang ikalimang biktima ay ang kanyang sariling anak na babae na nooy 20 taong gulang na. Noong tag-araw ng 2014 ay hinaluan ni Mrs. No ang harina ng trigo na may halong pesticide sa pagkain at pagkatapos ay pinakain sa kanyang anak. 3 beses na hinimatay ang kanyang anak na babae dahil sa kanyang pananakit ng tiyan at napunta sa ospital. Nakatanggap si Mrs. No ng 7 million won para sa insurance sa ospital ng kanyang anak na nakaligtas sa panglalason. Pinatay niya ang kanyang 2 asawa at biyanan at nag-iwan na malubhang sakit sa kanyang anak na babae na nagresulta sa mahigit $1 bilyong na kanyang nalikom mula sa life insurance na nakatumbas ng blood money. Ngunit kung mahaba ang buntot ay tiyak na mahuhuli din. May mga taong nagdududa sa sunod-sunod na pagkamatay ng miyembro ng pamilya. Siya ay ang kapatid ng kanyang pangalawang asawa na si Mr. Lee. Ang kanyang hipag na si Olke ay pinaghihinalaan si Mrs. No, na gumagastos ng kanyang pera nang walang anumang tanda ng pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa. Naiisip niya na ang mga detalye ng pagkamatay ng kanyang kapatid ay madilim at walang kahulugan. Nag-alala siya tungkol sa biglaang pagkamatay ng kanyang kapatid na lalaki na nasa mabuting kalusugan at tungkol sa parehong yumonya ng kanilang ina. Sinabi pa sa kanya nung dumalaw siya sa ospital ay pinaghinalaang may posibilidad ng pagkalason sa mga pesticide. Noong mga panahong yon ay hindi nagsasaka si Mr. Lee ng mag-isa at walang dahilan para magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng pesticide na mag-isa kasama ang kanyang anak na lalaki. Ang kapatid na babae ni Mr. Lee na si Olke ay pumunta sa kanyang insurance company upang alamin kung natanggap ba ni Mrs. No ang pera ng insurance. Naghinala din ng isang empleyado ng insurance company na kumukonsulta kay Olke sa balitang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang pamilya. Maingat niyang binusisi ang mga detalye ng insurance na pinirmahan ni Mrs. No at ang mga detalye ng mga bayad sa insurance. 2 sa kanyang asawa ang namatay sa loob lamang ng 2 taon at natural lang para sa kanya na makatanggap ng malaking halaga ng pera galing sa insurance. Iniulat ni Olke sa pulisya na pinaghihinalaan niya ang isang krimen na nag-uugnay sa pera ng insurance, kaya nagsagawa ng masusing investigasyon ang kapulisan at sinuring maigi ang mga dokumento. Sinuri at sinigurado ng pulisya ang mga medical records ng dating asawa ni No, pangalawang asawa at biyanan. Lalong lumalim ang mga hinala ng pulisya dahil sa parehong yumonya ang mga sanhi ng kamatayan. Ang pulis ay pumunta sa Sunchunyang University College of Medicine para kausapin si Professor Hong Seong, isang personal authority sa larangan ng panggagamot sa panglalason na may mga records ng medical at mga death certificate. At sa ginawa niyang obserbasyon, sinabing may mataas na posibilidad na ang biktima ay namatay mula sa sangkap ng gramoxone. Kaya pinayuhan ni Professor Hong ang kapulisan na magsagawa ng isang autopsy sa katawan upang matukoy kung may pesticide. Gayunpaman, sa 3 namatay ay 2 asawa ni Mrs. No ang mga nakremate na at tanging ang biyanang si Ginang Hong ang inilibing. Pinuntahan ng pulis ang mga naulila ng pamilya. Pinag-usapan nila ang sitwasyon at kumuha ng pahintulot para sa autopsy. Ngayon ay matutukoy ng autopsy sa katawan ni Hong kung siya ay nalason. Agad na pinakilos ng pulisya ang mga espesyalista sa libingan upang alisin ang katawan ni Ginang Hong sa kabaong. At nagsagawa ang National Forensic Service ng autopsy dito. Ang resulta ay sinabi ni Professor Hong Seong na nadetect niya ang gramoxone sa katawan ni mother-in-law Hong at nakumpirma na siya ay nalason. Noong alas 7 ng umaga ng February 28, 2015, ay inaresto ng pulisya si Mrs. No sa mga kaso ng pagpatay, personal na pinsala at pandaraya sa insurance. Hinalughog nila ang kanyang bahay, natagpuan ang gramoxone sa refrigerator, at natagpuan din nila ang pesticide-infused na harina ng trigo sa likod ng isang estante. Nang natagpuan nila ang ebidensya sa bahay, ay ipinagtapat ni Mrs. No ang lahat ng mga krimen na parang nagbitiw na siya. Sinabi rin niya na siya ay maswerte na napigilan ang krimen pagkatapos na mahuli. Iniulat ng pulisya na si Mrs. No ay bumili ng mga bara ng ginto, isang bagong kotse, isang bisikleta na nagkakahalaga ng $14,000 at maraming ski trip. Ang kakilakilabot na pesticide serial murders na halos naging perpektong krimen ay inihayag sa mundo sa sumusunod na paraan. Ang motibo ng krimen ay pera.
Hiniling ng mga taga-usig ang parusang kamatayan para kay Mrs. No na iniharap sa paglilitis. Ngunit hinatulan siya ng una at pangalawang hukuman ng paglilitis ng habang buhay na pagkakakulong at inutusan siyang ikabit ang isang electronic anklet sa loob lamang ng 10 taon. Ang kanyang anak na babae na sinubukang patayin ni Mrs. No ay nagsampa ng petisyon sa korte na nagsasabing pinapatawad na niya ang kanyang ina, habang inabandona ni No ang apela at kinumpirma na siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong noong 2015. Tapos na ang legal na paghatol laban kay Mrs. No, ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat. Ang kanyang 2 taong gulang na anak kay Mr. Lee na kanyang pangalawang asawa ay inilagay sa child care facility matapos tanggalan ng otoridad si Mrs. No ng karapatan bilang magulang nito. At isang legal na labanan ang naganap tungkol sa mana ng ari-arian ng kanyang namatay na asawa. Hindi napigilan ni Mrs. No ang kanyang katakawan sa pera at hinirang ang 20 anyos na anak ng kanyang naunang asawa na hawak sa mana ng kanyang anak na lalaki kay Mr. Lee. Bilang tugon dito ay giniit ng namayapang pamilya ni Mr. Lee na ang anak ng kanyang dating asawa at ang anak ng kanyang asawang huli ay parehong anak ng mamamatay tao, kaya't hiniling nila na wag silang pagsamahin. Nagbigay ng tahasang paliwanag si Mrs. No sa pagpatay sa kanyang mga asawa. Nagsalita din siya tungkol sa pagpatay sa kanyang biyenan sa panahon ng pagtatanong ng pulisya. Iginiit ni Mrs. No na ang kanyang biyenang si Ginang Hong ay hinamak siya at ang kanyang mga anak sa una na naging dahilan ng pagtatanim niya ng galit dito. Nilinaw din niya na hindi niya intensyon na patayin ang kanyang anak na babae gamit ang mga dosage ng pesticide. Si Mrs. No ay isang ambisyosang may bahay. Nabulag siya ng kasakiman sa pera at pera ng insurance ang nakita niyang paraan para matustusan ang kanyang luho. Kahit nakatumbas nito ay buhay ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa huli ay sinabi niya na maswerte pa din siya pagdating sa sarili niyang anak dahil kahit pinagplanuhan niyang patayin ito ay pinapatawad pa din siya. Nasisiyahan lang daw siya di umano sa marangyang buhay. Labis daw siyang nagsisisi sa ginawa niya. Gayunpaman kailangan niyang mabuhay. Pakitrato daw siya ng mabuti.